The Bible says in the book of Luke chapter 4, verse 18 up to 19, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord." Our God is Jesus, the Anointed One, the miracle-working God. Amen. J1 Culture, sabay-sabay. Go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. J1 Culture. Good morning. At sa lahat po na nasa online ngayon, good morning sa inyong lahat dyan, nationwide and worldwide. Ngayon lang tumila ang ulan. For almost a week or more than a week ay umuulan. Pero I know and I believe na ang Diyos po ang gumawa ng paraan na tayo po ay makapunta po dito dahil gusto niyang siya ay mapapurihan. Amen ba? Praise the Lord. Sino po ang naka-attend po ng ating pong nakaraang konsyerto? Praise your hands. Ang daming hindi nakapunta. Thank you for your coming. And you worship with us noong pong Friday. Punong-puno po ito. At yung mga taga-Maynila nakapunta rin po dito. Alright. At alam din natin na ang worship night with your servant, Apostle Bishop, ay hindi po para sa akin yon, kundi para kay Lord. Sinamahan niyo lang po ako at sa kanila lahat ng mga music ministers natin to worship the living God. Alright. So, are you ready? Okay. Naalala niyo pa ba, naging topic natin noong nakaraang Sunday? Naalala niyo pa rin po ba? Okay. So it's about the gratitude, the foundation of prosperity. Now, continuation po tayo ngayon. Ang ating pong pag-uusapan ngayon is about order of priorities towards prosperity. Alam nyo, kung alam nyo lang ang laman ng puso ko, pero sabihin ko na rin sa inyo kung ano yung daily prayer ko. Ang daily prayer ko, lahat kayo ay mamuhay ng masagana. Yes. Totoo po yun. Every day. Ngayon, hindi lamang sa prayer, kundi tuturuan ko kayo kung paano maging masagana ang buhay. Ang kasaganan po itinuturo. Hindi lamang narinig na sinabing, gusto ko maging mayaman kayo lahat, masagana ang buhay nyo Yun lang. No. Kailangan ituro ang step by steps kung paano maging matagumpay ang buhay. Bakit? Ang Biblia, di ba sinasabi ko sa inyo, book of instruction before leaving earth. Ang Bible po, ito rin po ay book of instruction for business excellence. For business leadership excellence. Okay. At ang Bible po ay ginagamit din po ito para maging strong ang mga taong nasa pamahalaan. So, I want you to listen carefully, please. Sapagkat ito pong kasaganaan ay dapat talaga nating maranasan. Dapat lang, pero kailangan natin itong malaman ng step by steps. Nang sa gayon, lahat tayo ay papunta doon sa tunay na pagtatagumpay. Sinong gusto maging masagana ang buhay? Yes, praise God. Okay, so una, kapag ang Diyos, ang sabi niya, when God, ulitin ko muna, when God first
Okay, when God is first, everything finds its proper place. Ulitin ko muli. When God is first, everything finds its proper place. Tagalogin ko. Kapag ang Diyos ang nauuna, ang lahat ay naaayos sa tamang lugar. Tagalog na Tagalog, di ba? Naayos sa tamang lugar. Sa book of Matthew, chapter 6, verse 33, magsulat po kayo. Alam niyo ganito, in-encourage ko po kayo na every time you go to church, magte-take note po kayo. Hindi lamang po yung makikinig lang kayo, pero after that, ay paglabas ninyo, pag may nakakawintuhan na kayo na ibang tao, baka pwede nyo malimutan kaagad. Pero I'm encouraging you, magte-take note kayo. Dahil yun po ang reminder natin, if ever na ito'y malimutan natin, meron tayong bubuklatin o kaya titignan sa ating notes sa ating pong mga cellphones. Alright. Now, Matthew 6 verse 33 says, sa English, ang sabi niya, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ito po'y talamak ng words. Pero sometimes, hindi natin lubos na naintindihan. Kabisado natin yung words na yan. Ulitin natin muli. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag tinagalog mo yan, ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Alright. Kaya, alam nyo, my introduction to is this. Sabi niya, ang biblical prosperity is not simply about having more money. Hindi lamang yung marami kang pera. Okay? Ang tunay na prosperity is having God's blessing and the wisdom to manage what He entrusted to us. Kailangan mo ma-manage kung anong pinagkatiwala ng Diyos sa inyo. Kaya ang tunay na kasaganan ay ang pagkakaroon ng pagpapala ng Diyos. Okay? Karunungan, mabuting karakter, tamang pamamahala, at kakayahang maging pagpapala sa iba. Kaya, ano man ang yaman ng isang tao, at wala naman po siyang tamang karakter, walang relasyon sa Diyos, mahirap po ang tao pong yon. Why? Kasi minsan, hindi kakulangan ng resources ang problema. Hindi kakulangan ng resources ang problema. Ang problema ay maling pagkakasunod-sunod ng priorities natin. Anong ibig mong sabihin, Bishop Art? Ito yan eh. Kapag alam mong i-manage ang iyong mga resources, ito'y mapapalago mo, hindi ka magkukulang. Pero dahil sa hindi mo alam i-manage ang resources mo, nauuna mo ang mga dapat na hindi unahin. At yung mga dapat na unahin ay nasiset aside mo. Makinig kayo mabuti. Kaya ang tamang priorities, tamang desisyon, tamang stewardship, sustainable prosperity. Ano ibig sabihin? Napapanatili o tuloy-tuloy ang kasaganaan kapag tama ang priorities mo, tamang desisyon mo, tamang stewardship mo, ibig sabihin pamamahala mo, at tama ang iyong mismong paghahandle ng pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Sinong gusto niyang pagkakatiwalaan siya ng Diyos ng malaking bagay?
Nagsisimula ang mismong pagtitiwala ng Diyos sa atin sa maliit po na bagay. That's what I'm saying. That's why right priorities, right decision, right stewardship, sustainable prosperity. Okay? Kaya kailangan mo ang tamang desisyon. Dahil minsan may mga taong bili dito, bili doon, hindi naman kailangan. At ang iniisip, marami naman tayo kaya okay lang yan. No. Mayroong tinatawag na pagbibili ng mga bagay na kailangan mo. Pero kung hindi mo kailangan, huwag mong bibilhin. Hindi dahil sa maraming kang excess, okay lang yon. Ang tawag doon ay wrong stewardship. Yan. So, ulitin ko muli right priorities, right decision, right stewardship, sustainable prosperity. Dire-diretso po ang kasaganaan. Ang tawag doon ay tuloy-tuloy na kasaganaan. Now, number one na dapat mong maintindihan, God must be first. Para ikaw ay maging maayos ang buhay mo, God must be first. Ang Diyos ang dapat na mauna muna. Siyang unahin mo. Why? Again, Matthew 6:33. Inuna na Diyos to, unahin mo ang aking kaharian at ang aking katwiran at lahat ng pangangailangan mo ay idaragdag ko sa iyo. Kaya, the first priority of prosperity is God Himself. Ang unang-una na dapat mong gawin para sa kasaganan mo ay ang Diyos mismo. God Himself. You know why? Nabanggit ko ito sa inyo na nakaraang linggo. He owns everything. He owns your life. He gives you the air. Lahat ng kailangan ng tao, inilagay muna ng Diyos bago inilagay ang tao sa mundong ito. Bakit? Dahil gusto ng Diyos na mabuhay ang tao ng tama. So walang pag-aari ang tao. Pag-aari lahat ito ng Diyos. Kaya ang gusto ng Lord, unahin mo siya. Why? Because the first priority that I mentioned of prosperity is God Himself kasi He owns everything. So, before we ask, how can I become prosperous? We should ask, how can I honor God? Bago ka magtanong kung paano ka maging masagana, dapat mong itanong muna, how can I honor God with what He has already given me? Paano ko ba masusunod, mapaparangalan ng Diyos sa mga bagay na ipinagkatiwala niya sa akin? Anong mayroon ka ngayon? Lahat ng mayroon ka ngayon, pera man yan, ari-arian, pinagkatiwala ng Diyos yan sa iyo. At kapag ito'y naalagaan mo, ito ay pwedeng lumago. Okay? Dapat yan ay palaguin mo. Why? In the book of Proverbs, chapter 3, ang sabi niya, chapter 3, verse 9 to 10 says, honor the Lord with your possession. Parangalan mo ang Diyos sa anumang mayroon ka. Kapag ang Diyos ay naparangalan sa mayroon ka, hindi mo nilulustay yan. I'll tell you, ang Diyos mismo ang magpaparami ng mayroon ka. Kaya ang word po niyan ay honor the Lord with your possession. Why? Deuteronomy 8:18 says, God has given you the ability to get wealth. Ang Diyos mismo ang nagbigay sa iyo ng talento para ikaw ay maging masagana, para ikaw ay maging mayaman. So hindi yung ikaw ang nag-gain ng talent. No. God was the one who gave you the talent to become prosperous. Kaya kung anong talent na mayroon ka,
yan ay pagyamanin mo. Anong sinabi ko? Pagyamanin mo. Dahil ang sabi po ng Psalm 37 verse 4, delight yourself in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Kaya kapag ang Diyos ay naparangalan siya sa buhay mo, maniwala ka. Ang Diyos ay masaya na dagdagan ka pa niya at patuloy ka niyang dadagdagan, patuloy niyang palalaguin kung ano ang meron ka dahil napagkatiwalaan ka. Did you get me? Now, one of the example here, I see Abraham. Si Abraham became very, very greatly blessed. He became greatly blessed, but his blessing was connected to his relationship and obedience to God. Si Abraham po ay napakatindi ang kanya pong pagpapala. Pero ang kanya pong blessing ay nakakonek sa kanyang relasyon at sa kanya pong pagsunod sa Diyos. Tingnan ninyo ang sinasabi ng Genesis chapter 12 verse 2. Ang sabi ng Lord doon, I will bless you and you shall be a blessing. Ulitin ko muli, I will bless you and you shall be a blessing. Anong purpose? Why God will gonna bless you? To become a blessing to others. So hindi mo pala pwedeng susuluin yung blessing mo. God want to bless you so that you will be a blessing to others. So God's intention is to bless you. Tanda mo lagi ito, ang intensyon, plano ng Diyos talaga sa buhay mo ay pagpalain ka. Dahil gusto ng Lord na maging pagpapala ka sa iba. Kaya kapag ang puso ng isang tao na pinagkatiwalaan ay palalaguin niya kung anong meron siya, ang Diyos ay masaya na tutulungan siyang lumago ang kabuhayan niya. Dahil ang intention mo din maging pagpapala sa iba. Pag nangyari po yan, maniwala po kayo, apaw ang biyaya at blessing ng Diyos sa buhay mo. Yes. Why? Because ang principle dyan, God is not a source to be used for prosperity. Hindi lamang po siya isang resource to be used for prosperity. God is the source of prosperity. Naintindihan niyo po ba yung English na yun? Ulitin ko mula. Okay? Hindi ang Diyos ang ating ginagamit para yumaman. Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Kaya hindi mo gagamitin ng Diyos para yumaman ka. Ang Diyos mismo ang pinagmumulan talaga ng kasaganaan. Kaya, ang number one na pinag-usapan natin ngayon, unahin mo lang ang Diyos. Kapag ang Diyos ang iyong inuna, ang Diyos mismo'y masaya para pagpalain niya ang buhay mo. That's the number one. Number two, unahin ang spiritual life bago ang material na success. Yes. Bakit? Yan ang sinasabi niya, put your spiritual life before material success. Why? Matthew chapter 4 verse 4. Ang sabi niya, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Sa Tagalog, hindi lang ikaw mabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos. Therefore, ang salita ng Diyos na binabasa mo, na ikinabubuhay mo, ito ang magbibigay sa iyo ng talino kung paano ka maging matagumpay sa buhay. Now, kung walang words of God sa buhay mo, wala kang direksyon kung paano mo i-manage ang ipagkakatiwala ng Diyos sa iyo.
That's why, kailangan mo, we need money. Sabi mo sa Incarbay, kailangan natin ng pera. Sino nangangailangan ng pera? Raise your hand. Sinong gusto ng pera? Maganda yung tanong eh. Yung iba ayaw ang pera. Sino talagang gusto ng pera? Yan. We need money, but money cannot replace God. You have to understand that. Kailangan mo ang pera, pero hindi kayang palitan ng pera ang Diyos. Yung iba Diyos ay pera. Mali. Kailangan mo ang pera, pero hindi kayang palitan ng pera ang Diyos. Akala ng iba nasusuhulan ang Diyos ng pera. Mali. Pag-aari niya lahat yun eh. Yes. Maaaring malaki ang laman ng iyong bank account. Yes. Pwedeng napakadami mong pera sa bangko. Ngunit, walang kapayapaan sa kanyang puso. Sa totoo lang. Kaya tingnan niyo po ngayon yung mga bilyonaryo. May kapayapaan ba ang buhay nila ngayon? No. Oo, they have everything. They have all the mansions. Pero alam nila na tainted money. Hindi po maayos kung paano nila nakuha ang kayamanan dahil may panluloko. Alam niyo, ang sabi ng 3 John 2, I wish above all things that thou mayest prosper, be in good health, even as thy soul prospereth. Ang sabi ni John kay Gayo, mahal kong Gayo, hangarin ko na ikay maging masagana kung paano sumasagana ang spiritual na pamumuhay. Kaya pansinin niyo ang prinsipyo dyan. Soul prosper. Di ba? Soul prosperity ang pinag-uusapan. Kapag ang iyong kaluluwa ay masagana, ibig sabihin malusog, dahil sa pagbabasa mo ng Biblia at pag-a-apply mo nito, ang kasunod mo nyon ay life prosperity. Bakit? You know the principle of the Bible, how to become prosperous. That's why God will going to prosper you. Kaya walang totoong maghihirap na tao kapag sinusunod niya ang prinsipyo ng Biblia. So, hayaan mo lumago ang spiritual life mo, tumatag ang relasyon mo sa Diyos, sundin mo ang kanyang instruksyon, ang kasunod niyan, masaganang pamumuhay. Kaya ang mahalaga sa Diyos ngayon, una, these are the importance sa harapan ng ating buong Diyos. Una, ating spiritual life. Your spiritual life mo, alagaan mo. Okay? Unahin mo lagi si Lord. Magbabasa ka ng Biblia, susundin mo ang instruction niya. Pangalawa, your character. Yung pag-uugali mo, how you apply the words of God in your life. How's your character? Nai-apply mo ba yung words of God? Okay? Pangatlo, yung family mo. Your family is very important. How's your relationship with your family? With your spouse? With your children? Ayos bang relasyon ninyo? Do you respect one another? Do you protect your family? Pangapat, health. How's your health? Health is wealth. Mayaman ka nga. Pero, ikaw ay sakitin. You are not healthy. You are not rich. You are not wealthy. Yes. Ang kasunod po dyan ay finances mo. Doon pa lamang papasok yan. Kapag spiritual life mo is strong, you have a very good character, you have a strong family ties, you have a very good health, you're healthy, in other words, finances, ang kasunod. Then yung calling mo at yung relationship mo. So yun ang mahalaga sa Diyos.
Ang ating spiritual life, ang ating pag-uugali, ang ating pamilya, ang ating kalusugan, ang ating finances, ang ating calling, yung ating paglilingkod kay Lord, maglilingkod ka. At ang iyong relasyon. Halimbawa po niyan si Solomon. Naalala niyo po si Solomon? Si Solomon po, 20 years old siya noong naging hari. Tinanong siya ng Diyos, Solomon, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Alam niyo, inuna ni Solomon ang spiritual life. Ang hiningi po niya, Lord, give me wisdom. See, hindi hiningi ni Solomon ang kayamanan, wisdom, spiritual. At dahil po doon ang sabi ng Diyos, dahil hindi mo hiningi ang kayamanan, kundi karunungan, ang kayamanan ay makakamtan mo. Why? If you will ask wealth right away, and you didn't have the wisdom how to manage it, then you'll ruin your wealth. Mawawala ang kayamanan mo. That's why, ask wisdom first from the Lord. And the divine wisdom only comes from God. May kausa pa ba ako dito? Ang tunay na karunungan ay sa Diyos lamang nanggagaling. Sa words of God. And believe me, kung ano ang maliit na mayroon ka ngayon, because of the wisdom that God will give you, that small thing will grow and multiply. Sabi natin, hallelujah. Kaya, humingi siya ng karunungan. Tandaan mo ninyo, ganun din ikaw, humingi ka ng karunungan. Okay, anong principle po nito? Huwag habulin ang kayamanan. Don't pursue wealth and forget wisdom. Pursue God and wisdom and learn to manage God's blessing. Tagalogin natin. Huwag habulin ang kayamanan. Maraming mga tao takam na takam sa kayamanan, kaya tayad sa loto, sugal, kasino. Gusto ko agad yumaman. Kalukuhan po yon. Walang yumamang sugarol. May lumapit sa akin ng mga tao, magpapakamatay dahil lamang po sa pagsusugal. Siya, nung nalugi, natalo, umutang ng umutang ng umutang. Ngayon, pati pamilya niya pinagbantahan dahil hindi siya makabayad. Why? Ang pagsusugal, pagtaya ng wedding, hindi po yan totoo na source ng kayamanan. Huwag habulin ng kayamanan at kalimutan ang karunungan. Ang totoo, ang mga sugarol, mangmang. Why? Dahil gusto nila na angkinin ang mga pera ng matatalo nilang tao. Kaya walang yumaman sa sugal. Iisang utak nilang lahat. Manalo sila at matalo ang kanilang kasugal. Hanapin sa Diyos ang karunungan at matutong mamahala o pamahalaan ang pagpapala. It's very clear. And learn to manage God's blessing. Ask God's wisdom. Tingnan niyo po yung iba. Nagpapakahirap sa trabaho. Pero susunugin sa pamamagitan ng sigarilyo. Magkano isang kaha na sigarilyo? 100? 200? Imaginein mo, ubusin mo yung susunugin mo sa buong maghapon. Samantalang pag ibinili mo ng bigas, hindi nyo na kayang ubusin buong maghapon ang 2 kilo. Now, tapos ngayon, kapag wala kang maisaing, sisisihin mo ang Diyos, wala kang pagkain. Sinunog mo lang, pasikat ka pa nga bumili ka ng gin, bumili ka ng alak, pinainom mo,
Ang mga kapitbahay mo, hindi ka kontento, bumuli pa ng pulutan. At hindi ka naging kontento, nung nalasing ka na, nakipagsuntukan ka pa. Hindi lamang yun. Ang galing mo pa magsalita, pasikat ka. Why? No wisdom. Walang karunungan. Bakit? Walang salita ng Diyos. May kosa pa ba ako dito? Makinig kayong lahat. Itinuturo ko sa inyo kung paano maging masagana ang buhay nyo. At kung kayo po ay kinabubuhay nyo ng mga sinasabi ko at sinasabi ng salita ng Diyos, ituro nyo din sa iba. At huwag kayong mahihiya na magturo nito. Huwag kayong magsasabing baka magalit sila sa akin. No! Ang totoo, matapos yung sabihin yon, pag-alis ninyo, yun po'y nakatatak sa kanilang utak at sasabihin nila, tama siya. Pero kung hindi nyo may share ang karunungan ng Diyos, may tama ka. Ano may tama ka? Ikaw ang problema. You don't share the wisdom of the Lord. Sandali, parang ba't ganyan kayo tumingin sa akin? Pinatatamaan ko ba kayo? Tinuturuan ko kayo dahil mahal ko kayo. You are my family. So that's the number 2 na principle. Unahin ang spiritual life bago ang material na success. Kapag lumako ang spiritual life mo, automatic yan. Mayroon kang wisdom para ang iyong resources ay lumago. Manalangin ka ng manalangin na ikay yumaman, na ikay walang ginagawa. Hindi ka marunong mag-manage ng mayroon ka. Wala ka mararating. Pangatlo, family must come before career and business. Ito, mahalaga po ito. Ang pamilya ay dapat mauna bago ang career at negosyo. Why? 1 Timothy chapter 5 verse 8. Ang sabi niya, kung ang sino man ay hindi, tingnan niyo but if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith. Kung ang sino man ang hindi naglalaan para sa kanyang sariling pamilya, ay tumatanggi siya sa pananampalataya. Hindi ka rin nananampalataya. Kaya tinawag natin na family first. Ang ibig sabihin ng family first diyan, iniisip mo lagi na mabigyan ng magandang kinabukasan ang buong pamilya mo. Kailangan ko ikay padre de pamilya, hindi magugutom ang mga anak mo. Ang ibig sabihin ngayon, magiging masipag ka, matalino na magpo-provide ng pangangailangan ng pamilya mo. At pag hindi mo ito nagawa, ang sabi niya, higit ka pa raw sa hindi mananampalataya. Why? Ang family mo ay gift ni Lord. Kung binigay ng Diyos ang pamilya mo, yan ay alagaan mo. Kaya hindi tunay na prosperity ang tagumpay na kapalit ay pagkasira ng pamilya. Oo, ikaw nga ay mayaman, sira naman ang pamilya mo. Oo, sa tingin mo, pinapalakpakan ka ng tao dahil sa ikaw ay masagana. Sira naman ang pamilya mo. Family first. Kaya, alam nyo, naniniwala kasi ako na ang gusto ng Diyos sa buhay natin, mamuhay tayo, na mayroon po tayong strong family ties, worshiping the Lord, honoring one another,
respecting one another, loving each other. Put God first. Unahin mo ang salita ng Diyos. Pangatlo, pamilya. Yun ay napakahalaga. Kaya, we can build a successful business. Yes. We can have a great ministry. Yes, sa mga ministry yung meron tayo. Pwede tayong magkaroon ng maganda pong large organization ng mga barkada sa paligid at mga organisasyon. Pwede ka nilang makilala doon. At mga successful career mo. But we must not lose our marriage. You must not lose your marriage. Your children or family in the process. Kasi sa dami mo ng activity sa labas, nakakalimutan mo ang pamilya mo. Ang dami mong sinalihan ng mga organisasyon sa labas para palakpakan ka, napakalimutan mo ang pamilya mo. O, ang laki ng negosyo mo, pero wala ka ng time sa pamilya mo. I'll tell you, useless ang kayamanan. Nasira naman ang pamilya. Yes. Naalala mo si Noah? Si Noah. Sa book of Genesis chapter 7. Ang sabi ng Lord sa kanya, "Oh, Noah, pumasok ka na sa arko. Isama mo na lahat ang asawa mo, ang iyong mga anak, ang pamilya mo." So gumawa ng ark si Noah. Matapos itong magawa, isinama na niya kanyang buong pamilya. Bakit buong pamilya? Because they are strong. They have strong family ties. Yung tatlo niyang anak na lalaki, isinama ang tatlong manugang at ang kanyang asawa. 8 mag-anak, 8 tao lang ang sumakay sa ark. Why? Ba't hindi niya iniwan yung mga anak niya? It's because they have the strong family ties. Kaya dapat ang pamilya hindi nag-iiwanan, nagtutulungan, nagkakaisa. Una sa padre de pamilya at madre de pamilya, lahat ay nagkakaisa. Kaya sumunod lamang si Noah. Sabi ng Diyos, isama mo na ang pamilya mo. Sumunod si Noah. Buong pamilya naligtas. Tandaan ninyo, ang pagmamahalan sa pamilya ay pagsunod sa Diyos. So, the principle here is, don't build a successful life while destroying the people God entrusted to you. Oo, bumubuo ka ng napakamatagumpay na negosyo. Pero may iwanan naman ang pamilya mo. Pwede ba? Mag-build ka ng iyong business na kasama ang pamilya. And you will be more victorious. Ang family ang ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Ingatan mo. Let me give you number 4. Work must become before wealth. Ito matindi. Ang masipag na paggawa ay nauuna bago ang kayamanan. Apuradong yumaman ng iba, wala naman trabaho. Ano ka? Hilo? Ano ka? Siniswerte? Gusto mo ka agad yumaman? Hindi ka naghahanap buhay? No. Work must come before wealth. Ako na may maraming mamanahin. Mayroon pong isang tao, inampon
Ang umampon sa kanya, hindi nagpakilalang mayaman. Siya na may pinalaking maayos. Dumating yung time na matay ang mga magulang, mayroon pong tinatawag na last will. Yung pala, pinag-ipunan siya. 40 million pesos ang nasa bangko na kanyang mamanahin. At plus yung bahay niya at sasakyan. Yung binata na yon, tuwag-tuwa. Yumaman bigla. Pero hindi niya alam itong i-manage. Blew out dito, blew out doon, bisyo dito, bisyo doon, bili na magagarang sasakyan. In 1 year time, naubos ang 40 million. Nabenta ang bahay. Ngayon, pulubi. Why? Hindi siya nagtrabaho. Nagmana lang. At dahil sa walang words of God, walang relasyon sa Diyos, walang words of God, wala na yung kanyang pamilya na nagmahal sa kanya, nalustay ang kanyang kayamanan. Proverbs 14, verse 23. Ang sinabi niya dyan, in all labor, there is profit. Kita mo, pag ikay nagtatrabaho, mayroon kang sweldo. Huwag kang magtrabaho. Nakalagay din sa 1 Thessalonians chapter 2 Thessalonians chapter 3, verse 10. Huwag ka daw kakain. Huwag daw pakainin ng taong tamad. Kaya sa Bible, if you want to become wealthy, you need to work. Come on! Kaya kayo mga kabataan, pinag-aaral kayo ng iyong mga magulang para kayo magkaroon ng kaalaman upang sa gayon magkaroon kayo ng magandang hanap buhay. So hindi pwede rin mga magulang na kasi si Ining si Utoy bata pa, 18 years old pa lang, wala pang alam talaga yan. Ikaw ang pumipigil sa pag-asenso ng iyong anak. Do you not know? By encouraging your children to do good work is for their future na maging masagana. Matututunan nila mag-handle ng kanilang mga pinagbaguran. At dahil po doon, maiingatan nila ang kanilang mga pinagbaguran, mabibigyan nila ito ng halaga. Hindi umaasa lagi sa magulang. Mami, Daddy, bill mo ko to, bill mo ko noon. Si Mami, Daddy naman, oo, Utoy, Ining. O nandyan na sa GCash mo, Ining, ha? Magpakabait ka laang. Opo, Mami, Daddy. Kaya na rin naman maghanap buhay. Nakagraduate na lahat-lahat. Alam nyo, pumunta kayo sa ibang bansa. 14 years old, 15 years old, nag-aaral, nagpa-part-time, nabibigyan nila ng halaga ang kanila pong kinikita. Ganito pala kahirap maghanap buhay. That's what the Bible says. You will become wealthy once you work. Kayong mga kabataan, mag-part-time kayo. At kayo naman mga magulang, huwag niyong gagawin baby ang iyong mga anak. Huwag ka naman maulanan lang siya. Bishop kasi, alam mo naman yan. Pag inispoiled mo ang iyong anak, ikaw din ang magdurusa sa darating na panahon. I'm talking to you as a father, bilang ama ng
JA1 Church, makinig kayong lahat. You have a great future once you obey the words of God. You will only become wealthy once you start to work. Pag nagtrabaho ka na, mabibigyan mo ng halaga ang iyong kinikita. At pagkatapos noon, ito'y mamomultiply mo. Do you not know? To work is to gain knowledge and wisdom. Hindi ako magme-mention ng mga miyembro natin ng sobrang yaman nila ngayon. Why? Nakita ko, bata pa sila, nagsimula na magtrabaho. Ngayon, napagkatiwalaan sila. Ngayon, may kanya-kanyang kumpanya. That's why ang biblical prosperity does not promote laziness. Ang biblical pong kasaganaan at kayamanan ay hindi po nagpo-promote yan ng katamaran. Ang Biblia nagsabi, pag tamad ka, huwag kang pakainin. Maawa ka naman, Bishop. Kawawa naman pag hindi mo pinakain. Actually, pakakainin kita isang beses. Bakit hindi? Pero pag ikay laging umaasa, ay sandali, pagsalaki ng iyong muscle, pagkakalakas mong kumain, ay gamitin mo naman ang lakas na nanggaling sa kinain mo. Oh, tapos sabihin nyo, ang lupit ko naman. Hindi, mahal kita eh. Mahal ko kayo, kaya ko kayo tinuturuan. That's why God blesses faith, diligence, wisdom, stewardship. Tandaan mo, pag meron kang faith at ikay masipag at ikay may karunungan, then ikaw ay magiging tagapamahala. Naalala niyo si Joseph? Lagi niyo narinig si Joseph. Si Joseph napakasipag. Siya nagtrabaho kay Potiphar. Yumaman si Potiphar. Siyempre, sumeldo din siya. Pero nang siya pinakulong, dahil sinira siya ni Mrs. Potiphar, nagtrabaho sa kulungan, naging administrator ng kulungan. Magiging administrator ba siya kung siya ay tamad? Hindi. Pinakita niya maging nasa kulungan sila. Naging masipag siya. Naging administrador. Hanggang sa dumating yung time, siya naging administrator din ng hari ng Egypt. Kita nyo? Genesis chapter 39 verse 2. The Lord was with Joseph and he was successful man. Maniwala kayong lahat mga anak. The Lord will go with you. He will give you the wisdom. Dahil inuuna mo siya, you will become successful in this coming days. Yung iba successful na, at you will become successful. Malapit na. Nagulat ako, na-meet ko po yung mga anak nung isa nating member dito na nag-estudyante ng CLI. Alam nyo, lahat ay professional. Ang gaganda ng trabaho nila. Payaman sila ng payaman. Grabe. Maniwala kayo. Ang prayer ko, walang JA1 people na maghihirap. Kaya kung ganito ako magsalita sa inyo, pananalita ito. At pagsasalita ng isang magulang ninyo sa spiritual, that I want all of you to become very wealthy. Kaya nga optimistic ako eh. Alam, ibig sabihin na optimistic, lagi akong positive. Hindi lang ako spiritual. Pinapakita ko sa inyo kung ano ang laman ng words of God, kung paano maging masagana ang buhay mo.
Bakit? Ayaw ko na may nagpapalimos na J1 people. Ang gusto ko sa pangalan ng Panginoon Kristo, kayo ang nagpapamudmod ng pagpapala na mayroon kayo. Say hallelujah! Ang daming hindi nakarinig ng preaching kong ito. Ang daming bakanting upuan ngayon. Dahil sa asin. Baka maulanan, matunaw. But anyways, ulitin ninyo ito. Balikan ninyo. Dahil series po ang turo ko pong ito. Itutuloy ko po ito next week. Are you still with me? Okay. So, number 5. Number 5. Ulitin ko muli yung number 4 Work. Sabi natin, work must become before wealth. Alam nyo, hindi ako magme-mention din. Ito mga kapatid dating ito, nagnegosyo sila. Ngayon, ang kanila pong mga anak, puro professional. Nagsimula lang sa maliit na kanilang pong tindahan. Masipag sila. Ang kanilang mga anak ngayon, namamayagpag, nasa iba't ibang bansa. Ay, grabe na to. Okay. That's why the principle you need to do is this. Pray like everything depends on God. But work faithfully with what God has placed in your hands. Anong ibig mong sabihin noon, Apostle Art? Ikaw daw ay manalangin. Ang pananalangin na parang ang lahat ay nasa Diyos, ngunit magtrabaho ng tapat na parang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos ang gawain. Ganito lang yan. Pag nagpipray ka, magtrabaho ka din. Hindi yung, ako'y naman nag-pray, isusupply ng Diyos pangailangan ko, tingnan mo mamaya, may magdadala dito ng uwak ng pagkain. Ay, huwag kang ganyan. Pag nag-pray ka, without work, wala pa rin yun. Pag nag-pray ka at nagtrabaho ka, God will bless the works of your hands. Praise God. Ituloy natin next week. Ayaw ko madaliin. Actually, 10 ito. 4 pa lang natapos natin. Now, ito ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Since na ikaw ay pinili ng Diyos, sino pinili ng Diyos dito? Okay. Sino mahal na mahal ni Lord dito? Okay. Hindi ka i-spoil din ni Lord. Tuturuan ka niya. Pagkatapos nun, dahil inuna mo si Lord, inuna mong salita niya, okay? Nag-gain ka ng wisdom. Now, sumipag ka. Dahil sa masipag ka, ngayon, magsisimula na ang napakaganda mong kinabukasan. Come on, tumayo kayo. Thank you, Lord. Mayroon po tayo isang kapatid. Alam nyo, ang gusto niya, ang kanyang pamilya, makatapos lang sa pag-aaral. Ang kanyang mga anak. Nagsakripisyo ang taong yon. Nagpumunta sa ibang bansa. Namasukan po doon. Nagtrabaho. Alam nyo, natapos ang lahat ng kanyang pamilya, ang kanyang mga anak. Grabe, lahat professional. After that, umuwi. Kasama niya ang kanyang asawa. Ang kanyang mga anak nasa iba't ibang bansa. Ngayon, biyaya ng Diyos, sabi naman ng kanyang mga anak, Papa, kayo naman ang mamasyal
ng mama. Umikot na kayo sa iba't ibang sulok ng mundo. Kami na ang bahala. Bakit ganoon ang response ng mga anak nila? Tinreasure ng kanilang mga anak ang pagmamahal ng kanilang mga magulang. Hindi kailanman yumabang ang kanilang mga anak, kundi sila punong-puno ng gratitude dahil meron silang mga magulang na nagmahal sa kanila, na nagbigay ng panahon. Bakit nagawa ng mga magulang na yon? Naintindihan ng mga magulang. Minahal nila ang Diyos, natutunan ang salita ng Diyos, pinangalagaan ang pamilya, naging masipag sila. Ngayon, ang mga anak, ang umani ng kanila pong pagmamahal sa Diyos, pag-intindi sa words of God, pagpapahalaga sa pamilya at kasipagan. Ang kanilang mga anak ngayon, napakasipag, naghahanap buhay. Ngayon, puro dolyar at pounds at euro ang kanila pong kinikita. Mga minamahal, that's the secret how to live in prosperity. Pero paalala ko lang, pag kayo ay masagana na, manatiling humble-humble lang. Huwag kayong lalamunin ng inyong pride. Dahil ang tendency ng masaganang buhay, magkaroon kayo ng kayabangan. Pag yumabang kayo, pwedeng mawala ang masayang pamilya, masayang buhay at kasaganaan. Shall we bow down our head and close our eyes? Ang Diyos ay hindi kailanman nagbabago. Ang Diyos ay laging tumutugon sa panalangin ng mga taong sumusunod sa Kanya, inuuna ang Kanyang kaharian, binabasa ang Biblia at ikinabubuhay po ito. At sabihin natin ngayon sa Kanya, O Diyos, kahit kailan, hindi ka nagbago. Sa aking pagtawag, tinutugon ako. Hindi mo iniwan, kahit saglit man lang, pag-ibig mo sa'kin, lagi nang nariyan. One more time. O Diyos, kahit kailan, hindi ka nagbago. Sa aking pagtawag, tinutugon ako. Hindi mo iniwan, kahit saglit man lang, pag-ibig mo sa'kin, lagi nang nariyan. Narito kami, nagpapakumbaba, aasa sa'yo, walang hanggang biyaya. Kapag ang bawat saglit, sa bawat sandali, puno ng pag-asa,
kailan hindi ka nagbago. Sa aking pagtawag, tinutugon ako. Hindi mo iniwan, kahit saglit man lang, pag-ibig mo sa'kin, lagi lang nariyan. Itaas mo ang kamay mo sa Kanya, worship Him, sabihin mo sa Kanya, hindi nagbabago ang Diyos. Tinutugon niya ang mga sumusunod sa Kanya. Yes. Saglit man lang, pag-ibig mo sa'kin, lagi lang nariyan. Yumuko ka't pumikit. Habang nakapikit ka, ngayon nalaman mo ang mga sikreto kung paano mamuhay na inaalagaan ang mga pinagkatiwanan ng Diyos sa atin. Ang tanong ngayon, inuuna mo ba lagi si Lord sa buhay mo? Binabasa mo ba ang kanyang mga salita at alituntunin? Lagi mo bang iniisip ang kinabukasan ng iyong pamilya? Ikaw ba'y naging masipag o masipag ka para lamang sumagana? Kung dumating man yung time na nagiging complacent tayo, nagiging relax palagi, at napapabayaan ang mga mahalagang bagay, pwede bang, in a way, kilala mo ang sarili mo? Kung tamad ka o hindi, kung inuuna mo si Lord o hindi, kung binabasa mo ang salita ng Diyos o hindi. Yes, humingi ka ng tawad sa Diyos kung napapabayaan mo din ang pamilya mo. How's your relationship? Maging sa mga anak mo, sa iyong asawa. Ask God's forgiveness. Abada, taas ang iyong kamay. The Lord is listening right now. He will going to bless you. That is God's plan for you. To prosper you and not to harm you. To give you hope and a future. Only you need to obey. You need to trust Him. Thank you, Lord Jesus. At sabihin natin ngayon, Lord, purify my heart. Purify my heart. Patawarin niyo po ako Patawarin niyo po ako sa lahat ng mga pagkukulang. sa lahat kong mga pagkukulang Sa inyo, sa inyo, sa iyong salita, sa iyong salita, sa aking pamilya, sa aming pamilya, maging sa aking sarili. maging sa aking sarili. Patawad po, Diyos. Patawad po, O Diyos. Linisin niyo ang puso ko Linisin mo ang puso ko ng iyong banal na dugo. ng iyong banal na dugo. Sa oras na ito, Sa Panginoon, oras na ito, Panginoon, maghari ka sa buhay ko. maghari ka sa Tulungan mo ako, Panginoon, Tulungan mo ako, Panginoon, na magawa ko lamang na magawa ko lamang ang nais mo. ang nais mo. Give me strength, Lord, Give me strength, Lord, to work, to work, to do your will. to do your will. Help me, Lord, Help me, Lord,
to protect my family to protect my family and bless my family. and bless my family. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kung na lang magpipray, mananatili nakapikit, I pray, Lord, sa mga anak mo, alam mo ang pangangailangan nila. Lord, I pray, alisin nyo at itakwil nila ang katamaran. Tanggalin sa kanilang mga puso at isipan ang lahat ng mga negatibong kaisipan. Even I pray, Lord, humility ang laging maghari sa aming lahat. Laging nagpapakumbaba sa inyo. Handa laging tanggapin ang salita nyo. Mahalin ang pamilya. At maging masipag sa kung saan man kami nagtatrabaho. Salamat, Lord. Tulungan nyo kami namin mapangalagahan ang bawat pinagkatiwala ninyong hanap buhay sa amin. Walang maghihirap kang mga anak. I pray kasipagan na maghari sa kanilang lahat. I pray wisdom na mapangalagahan ang pinagkatiwala mo na hanap buhay. I pray for more growth, Lord. Paglago ng kabuhayan ay maranasan ng lahat. Salamat dakilang Diyos. This is my declaration. I also pray, manatiling malusog ang lahat. I pray, ilayo sa sakit karamdaman, aksidente at kapamakan ang iyong mga anak. Lord Jesus, into your hand, I entrust the lives of these people and their family members. Higit sa lahat, may in love ang lahat sa inyo. We love you and we praise you. In Jesus' name, everybody say, Amen. Praise the Lord. You may be seated, please. Ituloy po natin next week ang continuation ng ating pong topic. Don't miss it. At sa inyo pong lahat naman na nag-online, please, i-share nyo sa iba ang inyong mga narinig ngayon para malaman din nila kung paano magtagumpay sa buhay. God richly bless you all.